Ta 10:31. Sige. Walang problema. Kapag nakapag-set na kami ng petsa, magpapadala ako ng tao para ipaalam sa iyo, sabi ni Damon bago umalis. Fiona humarap kay Lila. Sweetie, mahalaga ang kontratang ito para sa atin. Kapag nakita mo siya, basta sumagot ka ng oo kung mukhang mabait siya. Tumango si Trevor bilang pagsang-ayon. Tama ang nanay mo. Si Ms. Sidorev ay handang gumawa ng malaking pabor para sa lalaking iyon, at sigurado akong espesyal ang koneksyon nila. Maaaring magbukas ito ng pinto para makapagtatag tayo ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa Bejeweled Tower. Kung mangyari iyon, makakabawi ng malakas ang aming pamilya at malalampasan ang aming dating kaluwalhatian. Tumango si Lila, at ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Siya ay may pambihirang espiritual na kalikasan na humihikbi ng maraming manliligaw. Ngunit ngayon, nahaharap siya sa posibilidad na pakasalan ang isang lalaking hindi pa niya nakikilala para sa kapakanan ng kontrata. Nakita ni Sebastian si Lila sa isang restaurant. Mas kahanga-hanga siya kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang katawan at mga katangian ay parehong kahanga-hanga. Hindi ito nakakagulat dahil ang mga may espiritual na konstitusyon ay madalas na may kahanga-hangang kagandahan. Ang mga lalaki ay gwapo, at ang mga babae ay magaganda, tulad nina Travis, Lillian, Lana, Esme, at Rainy. Pero para sa kanya, ang pisikal na anyo ay isa lamang panggugulo. Ang mahalaga ay kung makakatulong si Lila na makalusot siya sa lesser deity realm. Habang sinusuri ni Sebastian siya, ginawa rin ni Lila ang parehong bagay sa kanya. Tulad ng sinabi ni Damon, mukhang maayos siya, pero ang lahat ng iba patungkol sa kanya ay ordinaryo. Wala pa nga siyang suot na engkantadong damit, simpleng damit lang sa isang mundong pinamumunuan ng lakas, kapangyarihan at kayamanan ang nagtatakda ng katayuan. Sino man na may alinman sa dalawa ay maaaring umangat sa iba. Ang mayayaman at makapangyarihan ay may maraming tao na naglilingkod sa kanila, habang ang mga may tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nag-alala tungkol sa pera. Mula sa pananaw ni Lila, si Sebastian ay mukhang isa lamang karaniwang tao. Ang kanyang mga damit ay nagpapahiwatig na hindi siya mayaman, at malinaw na ang kanyang mga kakayahan ay hindi naman espesyal. Ang kaisipang iyon ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkadismaya. Hindi niya alam, mayroon siyang kayamanan na mahigit 20 milyong espiritual na bato. Wala siyang suot na mga engkantadong damit dahil sobrang lakas ng kanyang depensa na halos walang epekto ang mga ito. Dagdag pa, pumili siya ng simpleng damit dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang kayamanan. Nagpalitan ng tingin si Lila at Queen, na agad na kumuha ng kontrata at ibinigay ito kay Sebastian. Isang pirma na lang sa kontrata, at ikakasal na tayo sa loob ng 2 araw, sabi ni Lila. Kasunduan sa kasal. Lumulaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang pamagat, at hindi niya maiwasang makaramdam ng aliw at pagkalito. Hindi siya nagulat na ang mga tao sa Perpetual World ay may ganitong mga bagay. Madalas niyang narinig ang tungkol sa kasal at mga prenup sa ibabaw ng mundo, ngunit ang makatagpo ng katulad nito dito ay hindi inaasahan. Queen, ipaliwanag mo sa kanya ang kontrata, inutusan ni Lila. Queen ay humalaklak bago ipaliwanag, may 3 pangunahing kondisyon ang kontrata. Una, kailangan mong sumang-ayon na maging live-in manugang ng pamilyang Berry. Pangalawa, magiging asawa ka ni Ms. Berry sa pangalan lamang, kaya huwag mo nang isipin na magiging romantiko kayo. Pangatlo, ang kasal ay ibabasura kapag nalampasan na ng mga Berry ang krisis. At huwag mag-alala. Bibigyan ka ni Ms. Berry ng 1 milyong espiritual na bato bilang kabayaran. Ito ay sapat na para mabuhay ka ng marangya hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Kung malinaw na iyon, sige at pirmahan mo na, dagdag ni Lila. Hindi ito ang sinabi ni Ms. Damon. Nakakunot ang noo ni Sebastian. Ang layunin niya sa pag-aasawa sa kanya ay magkaroon ng intimacy. Kung ito ay isang pekeng kasal, ano ang silbi ng pagdaan dito? Sumagot si Lila, magkaiba ang ating mga pinagmulan. Kung hindi dahil sa kontrata ng Bejeweled Tower, hindi ko sana makikilala ka. Pero kung makikipagtulungan ka sa akin, hindi kita lalakoan. Kapag natapos na ito, bibigyan kita ng 5 milyong spiritual stones.
Hindi ito tungkol sa kung ano ang maibibigay mo sa akin. Ikaw ang gusto ko, hindi ang pera, iginiit ni Sebastian. Kabanata 1032. Lila ay nagmukhang masungit, at isang bahid ng paghamak ang lumitaw sa kanyang mukha. Bago pa siya makasagot, nagmaktol si Queen at sinabi, ang kapal talaga ng mukha mo, probinsya nung walang modo. Masyadong klase si MS Berry para isipin mo pa. Idinagdag ni Lila, kung hindi ka masaya sa alok, maaari kitang bigyan ng 6 na milyong espiritual na bato. Sabi ko na sayo, hindi ito tungkol sa pera. Ikaw lang ang interesado ako, sagot ni Sebastian. Ang kapal ng mukha. Sumiklab ang galit ni Lila nang kunin niya ang isang baso ng alak at ibinuhos ito sa kanyang mukha. Talunan. Paano mo naglakas loob na mangarap ng isang bagay na napakalayo? Galit na sabi ni Queen. Pinunasan ni Sebastian ang kanyang mukha at umiling na may pilyong ngiti. Alam niyang masyado siyang naging tuwiran. Akala ng lahat na isa lang siyang many okis. Lila ay sumimangot sa kanya at nagalit, sabihin mo na lang. Magkano ba gusto mo? Nasabi ko na sayo. Hindi ito tungkol sa pera. Kung hindi ka interesado, kalimutan na natin ang kasal na ito. Sa sinabi niyang iyon, tumayo si Sebastian upang umalis. Kung hindi niya siya mapapaniwala, maghahanap na lang siya ng iba. Tumayo siya ng bigla at sumigaw, tigil. 11. May sasabihin ka pa ba? Lumingon siya. Lila ay sumimangot kay Sebastian at kinagat ang kanyang mga ngipin. Umupo ka. Pag-usapan natin ito. Bumalik siya sa kanyang upuan. Ang unang at ikatlong mga termino ng kasunduan ay ayos, pero ang ikalawa ay hindi mapag-uusapan. Kapag ikinasal na tayo, kailangan mong tuparin ang iyong mga tungkulin bilang aking asawa. Talunan, malapit nang magalit ulit si Queen, pero pinigilan siya ni Lila. Ang kontrata mula sa Bejeweled Tower ay maaaring iligtas ang kanyang pamilya mula sa krisis, kaya't wala nang ibang pagpipilian si Lila kundi ipagpatuloy ang kasal. Pinagsama niya ang kanyang mga iniisip bago sumagot, sige. Sumasang-ayon ako. MS Berry, ikaw, gusto sanang tumutol ni Queen pero pinigilan siya ni Lila. Pero kailangan mo akong bigyan ng oras. Itinaas ni Lila ang 3 daliri. 3 taon. Nangako akong magiging mabuting asawa na ako noon. Hindi. 1 taon, at iyon na. Walang puwang para sa debate sa tono ni Sebastian. 1 taon ay masyadong maikli. Kailangan ko ng hindi bababa sa 2 taon at iyon ang aking huling desisyon. Siyempre, kung kumpiyansa ka sa iyong alindog, maaari mong baliwalain ang kasunduang ito. Kung magagawa mong manalo sa aking puso, magiging perpektong asawa ako, walang duda. Ngumiti siya habang nagsasalita. Nakunot ang noo ni Sebastian, at nahulaan na niya ang laro ni Lila. Bumibili lang siya ng oras habang hinihintay na makaraos ang kanyang pamilya sa bagyo bago niya siya iwanan. Gayunpaman, tumanggo siya. Sa wakas, ang paghahanap ng isang babae na may espiritual na katangian ay hindi madaling gawain. Bukod dito, hindi naman siya gaanong nag-aalala na bawiin ni Lila ang kanyang salita. Kung magtatangkang siyang labanan siya, ang mga kahihinatnan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang may isip. Nang makita ni Lila na pumayag si Sebastian, ang kanyang mga labi ay yumarko sa isang ngiti ng tagumpay. MS. Berry, bakit ka pumayag dyan? Talaga bang papayag ka sa loser na yan? Tanong ni Queen, naguguluhan, nang makalabas sila ng restaurant. Siyempre hindi. Lila ang pang-aasar. Nagpapaliban lang ako. Kapag nakuha na namin ang kontrata ng 300 milyong espiritual na bato mula sa Bejeweled Tower, babangon na ang aming pamilya. Pagkatapos, iiwan ko siya. Kabanata 1033. Paano kung magalit sa atin si MS Sidorev? Ipinahayag ni Queen ang kanyang pag-aalala. Tumawa si Lila. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Tinulungan siya ni Sebastian dati, at hindi naman sila malapit. Ang pagtulong niya sa proposal ng kasal na ito ay paraan lang niya ng pagbayad ng utang na loob. Pagkatapos nito, hindi na siya makikialam sa kanya. Napakatalino mo, MS Berry. Pero paano naman si Mr. Karcher? Determinado siyang makuha ka. Kung malaman niyang pakakasalan mo ang tanga na iyon, magagalit siya. Kung hindi masaya si Wayland sa ginawa ko, siya na ang bahala sa loser na iyon.
Hindi ko problema iyon. Pang-asar na sabi ni Lila. Ang talino mo talaga. Kung ililipat natin lahat ng sisi sa talunan, si Mr. Carter ay gusto lang makaganti sa kanya. Panalo tayong lahat dito. Humanga si Queen sa kanyang estratehiya. Ang mga Berry ay dating isang kilalang pamilya sa Wonderton. Kahit na ang kanilang mga araw ng kaluwalhatian ay nasa likuran na nila, ang kanilang pangalan ay patuloy na nag-uutos ng respeto. Nang kumalat ang balita na si Lila, isa sa 4 na kilalang magaganda sa lungsod, ay ikakasal na, nagalit ang mga tao sa galit. Narinig niyo na ba? Mag-aasawa na si MS Berry. Ang lahat ay pinag-uusapan ito. Siya ay isang tunay na hiyas. Hindi ko akalain na mapapariwara siya sa isang walang kwentang tao, sabi ng isa na may inggit. May isa pang sumingit, narinig ko na hindi siya mag-aasawa. Sa halip, magdadala siya ng asawa, at isa lang siyang walang kwentang pulubi. Talaga. Si MS Berry ay isa sa 4 na magagandang dilag ng Wonderton at nagmula sa isang kilalang pamilya. Sa kanyang kagandahan at lahi, maaari niyang makuha ang sinuman. Bakit siya magpapakaubod ng tanga? Sino ba ang nakakaalam? Nakakalungkot na ang isang kagaya niya ay napapadpad sa isang talunan. Puno ng inggit ang usapan ng mga tao. Mabilis na umabot kay Waylon ang balita habang siya ay kumakain. Pagkarinig niya noon, pinagsaluhan niya ang kanyang kamay sa mesa at nabasag ang ibabaw nito. Buisit. Alamin mo kung sino ang may lakas ng loob na agawin ang aking babae. Siguradong may gusto siyang mamatay. Galit na galit niyang sinabi. Ang mga Carter ay isa ring kilalang pamilya sa Wonderton, na may malaking impluwensya. Sa loob ng kalahating oras, bumalik ang kanyang mga tao na may impormasyon. Mr. Carter, natuklasan namin na ang lalaking pinapangasawa ni MS Bella ay si Sebastian Wilder. Siya ay mula sa isang maliit na bayan na tinatawag na Skide. Hindi pa namin natutuklasan ang lahat ng detalye, ngunit makakatiyak kami na siya ay isang karaniwang tao lamang. Anong kamo? Isang walang kwentang tao akala niya makukuha niya ang babae ko. Pakuha ka ng tao para patayin siya. Sabi ni Waylon ng may galit. Sinabi ni Aaron Ford ng may pag-aalinlangan, baka hindi ito kasing dali ng tunog nito. Ayon sa aming intel, ang kasal ni MS Berry ay inayos ni MS Sidorev. Kung papatayin natin ang batang iyon, hindi niya ito palalampasan. Ano? Hinawakan ni Waylon si Aaron sa leeg. Sinabi mo lang na siya ay isang karaniwang tao. Nangangatog na sinabi ni Aaron, siya ay isang karaniwang tao. Ang impormasyong ito ay galing kay Queen, ang personal na tagapag-alaga ni MS Berry, kaya dapat itong totoo. Kung siya ay isang karaniwang tao lang, bakit pa aayusin ni MS Sidorev ang kasal na ito? Galit na tanong ni Waylon. Mabilis na ipinaliwanag ni Aaron, Mr. Carter, marahil hindi mo alam, pero tinulungan ng lalaking iyon si MS Sidorev noon. Nag-aral sila sa parehong akademya, at gusto lang niyang suklian ang kabutihan. Pinakawalan ni Waylon ang pagkakahawak niya sa leeg ni Aaron. Ang kanyang ekspresyon ay madilim at nakakatakot habang siya'y nalulumbay sa malalim na pag-iisip. Nang makita ang kanyang galit, mabilis na idinagdag ni Aaron, kung talagang gusto mo siyang patayin, maiaayos yan. Hindi mo ba sinabi na si MS Sidorev ang nag-ayos ng kasal? Kung papatayin natin ang ikakasal, tiyak na hahanapin tayo niyan pag nalaman niya, galit na sabi ni Waylon. Bagaman ang mga Carter ay isang kilalang pamilya, sila ay malayo ang pagkakaiba sa Bejeweled Tower. 4 na prestihiyosong pamilya ang magkatuwang na namahala sa Kamara ng Kalakalan ang mga Sidorev, Blanc, Blue, at Geller. Ang mga Sidorev, Blanc, at Blue ay niranggo bilang pangalawa, pangatlo, at pang-4 sa mga pinaka-prestihiyosong pamilya ng lungsod. Sa paghahambing, hindi man lang nakapasok sa top 10 ang mga Carshers. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay nakakabigla. Aaron ay ngumiti ng may lungkot. Huwag nating gawing sarili nating kamay ang mga bagay-bagay, pero maaari tayong kumuha ng tao mula sa Heptakil para gawin ang trabaho para sa atin. Kung gusto ni MS Sidorev ng paghihiganti, hayaan na lang natin siyang sila ang habulin. Maganda ang naisip mo. Ikaw na ang bahala dito, papuri ni Waylon sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Kabanata 1034. MS Berry,
Gaya ng inaasahan mo. Kinuha ni Mr. Karcher ang isang tao mula sa Heptakil para patayin ang tanga na iyon. Para na siyang patay, masayang sinabi ni Queen sa sala ng Berry Manor, may inupahan si Waylon mula sa Heptakil para kumilos. Maliwanag na nag-aalangan siya kay MS Sidorev, na nangangahulugang kailangan itong gawin ng lihim. Paano mo nalaman? Matigas na tanong ni Lila. MS Berry, pakiusap, maawa ka. Lumuhad si Queen, at namutla ang kanyang mukha. Naging relasyon ko si Aaron Ford, kanang kamay ni Mr. Karcher. Pakiusap, maawa ka sakin. Sa mga maharlikang pamilya, ang mga babaeng personal na katulong ay humaharap sa iba't ibang kalagayan. Ang mga naglingkod sa tagapagmana ay madalas na itinuturing na mga laruan, habang ang mga naglingkod sa tagapagmana ng ari-arian ay inaasahang sasamahan siya kapag siya ay nag-asawa. Lila na malamig na sinabi, huwag mong kalimutan kung sino ka. Paano mo naglakas loob na makipagtagpo sa ibang lalaki sa likod ko? Ang kapal ng mukha mo. MS Berry, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nangako akong hindi na ito mauulit. Nangangatog si Queen sa takot at patuloy na humihingi ng awa. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng palugit. Pero kung gagawin mo ulit ito, hindi na ako magiging maluwag, sigaw ni Lila. Salamat, MS Berry. Salamat. Sigaw ni Queen na parang binigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Tumayo siya at nagtanong, dahil ipinadala ni Mr. Karcher si Heptakil para sa taunang iyon, dapat ba nating kanselahin ang kasal bukas? Tanga. Wala tayong alam tungkol dito, kaya tuloy ang kasal ayon sa plano. Si Lila ay galit na galit at pinigilan ang pagnanais na sapakin si Queen dahil sa kanyang kamangmangan. Namutla si Queen sa takot. Si Sebastian ay natutulog sa isang madilim na silid sa isang inn. Bigla, bumukas ang bintana ng walang tunog, at may anino na pumasok. Ang manilusob ay nakasuot ng masikip na violet na kasuotan na may katugmang maskara na tila hindi nakikita sa dilim ng gabi. Sa isang iglap, umabot ang nakamaskarang figure sa tabi ng kama at inilabas ang isang lila na pangukit na nakatutok ng diretso kay Sebastian. Ang galaw ay mabilis at walang awa. Nang malapit ng itaga ang pangil sa Sebastian, biglang bumukas ang kanyang mga mata. Sa malamig na kislap, hinawakan niya ang palso ng figure. Ang nakamaskarang figure ay natigilan sa gulat. Sinubukan niyang makawala ng buong pag-asa ngunit hindi niya mabuwal ang kanyang pagkakahawak, gaano man siya kahirap na lumaban. Si Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar at mabilis na inikat ang kanyang palso. Isang malakas na tunog ang umabot, at ang kanyang palso ay nabali na parang sanga. Kahit na siya'y nasasaktan, hindi siya nagbitaw ng kahit anong salita. Binigwasan niya siya sa dibdib gamit ang palad. Kahit hindi niya ginamit ang buong lakas niya, napakalakas ng epekto. Ang babae ay dumura ng dugo at lumipad pa atras habang bumagsak siya sa lupa. Kabilas ng pusa, siya'y tumayo at nagmadaling tumakbo patungo sa bintana. Dahil nandito ka na, bakit hindi ka magtagal ng kaunti? Mabilis na umabot si Sebastian sa likod ng babae. Hinawakan niya siya sa leeg at naglabas ng isang makapangyarihang alon ng espiritual na enerhiya na agad na nagsil sa kanyang cultivation base. Pagkatapos, itinulak niya siya sa lupa. Sa isang kisap ng kanyang daliri, pinailaw niya ang espiritual na lampara na nagbigay liwanag sa silid. Ang lampara ay gumagana tulad ng bomb ilyo ngunit kumukuha ng enerhiya mula sa mga espiritual na bato. Sa kanyang nakasilyong pundasyon ng pagsasanay at mga sugat na nagpapabigat sa kanya, ang nakamaskarang figure ay nakahiga sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang nakatingin siya kay Sebastian. Pinunit niya ang kanyang maskara, na nagpakita ng isang maramdamin at kapansin-pansing mukha. Ang kanyang kagandahan ay nakakabighani, lalo na ang kanyang mga labi, na kumikislap ng kaakit-akit, halos inaanyayahan siyang tikman ang mga ito. Kabanata 1035. Ang ganda-ganda mo para maging isang asasin. Bakit mo pinili ang ganitong buhay? Tanong ni Sebastian. Kinagat ng salarin ang kanyang labi at walang sinabi. Sino ang nagpadala sa'yo? Matigas niyang tanong. Gayunpaman, hindi siya sumagot. Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar. Mas mabuti pang sagutin mo ang tanong ko. Magtiwala ka sa akin.
Marami akong paraan para makuha ang sagot mo. 11. Ang manlulusob ay humitit ng malamig na hangin at iniling ang kanyang ulo. Walang duda, assassin ka. May tapang ka. Gusto ko yan. Habang nagsasalita siya, hinablot niya ang kanyang damit at pinunit ito. Ang tanawin sa harap niya ay nakakamangha, ngunit ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Instinctively siyang yumuko at tinakpan ang kanyang dibdib habang nag-aapoy ang kanyang tingin sa galit. Sebastian ay ngumiti ng kaakit-akit. Akala ko walang takot ang mga mamamatay tao. Sinong mag-aakalang mamumula ka? Ang kanyang ngiti ay naging mas madilim. Alam mo kung ano ang mangyayari kung patuloy mong panatilihin ang katahimikan na yan, ha? Bilang mga mamamatay tao, namumuhay kami ayon sa aming kodigo. Ano man ang mangyari, hindi namin kailanman ibubulgar kung sino ang nag-hire sa amin. Dahil nahuli mo na ako, gawin mo na ang gusto mo. Patayin mo na lang ako. Papatayin kita. Ang ganda-ganda mo para dyan. Sa tingin ko, mas mag-e-enjoy muna ako, at baka makuha ng mga tao ko ang kanilang pagkakataon mamaya. Mayroon silang mga 100, pagkatapos ng lahat. Sigurado akong magiging kasiya siya ito para sa iyo. Ang boses ni Sebastian ay puno ng nakatagong banta. Napaluhod ang kanyang mukha sa kanyang mga salita. Sa kabila ng pagiging isang mamamatay tao, siya pa rin ay isang babae, at walang babaeng makakapagpigil ng takot sa ilalim ng banta na iyon. Nagpatuloy siya, sa tingin ko sa suot mo, galing ka sa Heptakil, tama ba? Narinig ni Sebastian ang tungkol sa Heptakil, ang pinakamakapangyarihang samahan ng mga mamamatay tao sa kaharian ng Windwalker. 7 miyembro lamang ang bumubuo sa kilalang grupong ito, at ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ay nakatago sa lihim. Sila ay kilala lamang sa kanilang mga pangalang Código Rufus, Ember Viper, Flavus, Viridis, Cyanas, Asher, at Violet. Sa kabila ng kanilang kaunting bilang, bawat miyembro ay bihasa sa kanilang larangan. Ang mga bulong-bulungan ay nagsasalita tungkol sa kanilang walang kapantay na mga kakayahan, at walang misyon na hindi nila kayang isakatuparan. Sa kaharian ng Windwalker, ang pangalang Heptakil ay kasing kahulugan ng takot. Sino mang minarkahan nila ay nahaharap sa halos tiyak na kamatayan. Noong una, itinakwil ni Sebastian ang mga tsismis bilang mga labis na pinalalaki, ngunit ngayon ay napagtanto niyang totoo ang mga ito. Ang babae sa harap niya ay si Violet, isang 7 bituing demigod. Ang nagpalayo sa kanya ay ang kanyang walang kapantay na kasanayan sa pagpatay. Sa kanyang matalas na espiritual na pananaw, napagtanto niya na kung sino man ang nasa sitwasyong iyon kahit na isang tao na may kaparehong kasanayan malamang na mapapatay sila sa isang iglap. Violet na malamig na sinabi, "Total alam mong galing ako sa Heptakil, pakawalan mo na lang ako." Bahagyang tinapik ni Sebastian ang kanyang ulo. Ano bang nangyayari sa isip mo? Akala mo ba'y papayagan kitang makaalis para patayin mo ako? Tahimik siyang bigla. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sabi niya na may masamang ngiti. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagpadala sa iyo, o hindi ako magdadalawang isip. Tumanggi pa rin siyang makipag-usap. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang mga panloob na damit, at lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi. Hindi na kayang pigilin ni Violet ang kanyang emosyon. Kaya niyang tiisin ang sakit, torture, at kahit kamatayan, ngunit ang kanyang mga banta ay mas masama kaysa sa inaasahan niya. Ang pag-iisip na mawalan siya ng dignidad at ipasa-pasa lang tulad ng isang laruan ay labis na nakakatakot sa kanya. Tumigil ka na sa pag-iwas at magsalita ka. Sigaw ni Sebastian. Ang Karcher family, sa wakas ay inamin ni Violet. Kabanata 1036. Ang Karcher family. Maaari mo bang linawin kung aling Karcher family ang tinutukoy mo? Tanong ni Sebastian, naguguluhan. Hindi niya alam ang marami tungkol sa lugar dahil 2 araw pa lang siya sa Wonderton. May isa lamang kilalang pamilya sa Wonderton ang mga Karcher. Ang kumuha sa atin ay ang kanilang tagapagmana, si Waylon Karcher, kasama ang kanyang katulong, si Aaron Ford, sabi ni Violet. Hindi ko sila kilala, pero bakit nila gustong patayin ako? Nagtataka pa rin siya. Wala akong ideya, sagot niya. Tumingin si Sebastian kay Violet at ngumiti ng may pang-aasar.
Ang pagbibigay ng detalye ng iyong kliyente ay hindi talaga kung paano gumagana ang isang propesyonal na mamamatay tao. Ang mga pisngi ni Violet ay naging pula. Hindi ako lumabag sa anumang patakaran. Sinabi nila sa amin na isa ka lamang karaniwang tao. Hindi sana ako nahuli kung hindi nila itinago ang katotohanan. Hindi ako humihingi ng awa. Bigyan mo na lang ako ng mabilis na kamatayan. Handa ka na bang sumuko sa buhay? Tanong niya. Siyempre hindi. Gusto kong mabuhay. Pero ngayon na nasa mga kamay mo na ako, alam kong wala ng paraan para palayain mo ako. Mukhang talo siya. Paano ko kayang pumatay ng isang taong kasing ganda mo? Sabi ni Sebastian na may mapanuksong ngiti. Lamusong ang mga mata ni Violet sa gulat habang ang bagyo ng galit at takot ay umiikot sa loob niya. Nasabi ko na sayo ang tungkol sa kliyente ko. Kung insultuhan mo ako ulit, sampiin kita sa habang panahon. Akala mo ba natatakot ako sa banta mo? Tumawa siya. Pumikit siya, at ang mga luha ng kalungkutan ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ano ka ba, assassin ka? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Nakakahiya naman, pang-aasar ni Sebastian. Pinagpag ni Violet ang kanyang mga ngipin sa inis at hiniling na sana'y mapunit niya ito. Dapat kong aninin na perpekto ang iyong katawan. Ilang taon ka na? Tanong niya habang tinitingnan siya. Galit na galit siya sa kanyang kapal ng mukha at tumangging sumagot. Kung makikipagtulungan ka at sasagutin ang mga tanong ko, baka palayain kita, alok ni Sebastian. Wala kang kredibilidad. Sa tingin mo ba ay papatol ako sa ganyan? Single ni Violet. Kinuha niya ang isang set ng damit mula sa kanyang storage space ring at inihagis ito sa kanya. Ito ang mga damit ko. Isuot mo ito, at makakaalis ka na. Siya ay panandaliang nabulabog. Pagkatapos, tumingin siya sa kanya at tinanong, talaga bang papakawalan mo ako? Sabi ko na sayo. Hindi ko kayang pumatay ng isang napakagandang tao, sabi ni Sebastian na may ngiti. Ang mukha ni Violet ay lumiwanag sa saya habang mabilis niyang sinuot ang mga damit. Tumakbo siya patungo sa bintana, pero nang makarating siya roon, napagtanto niyang nasa ikapitong palapag siya. Dahil nakaselyado ang kanyang pundasyon ng pagsasaka, ang pagtalon mula sa taas na ito ay magiging nakamamatay. Sabihin mo sa akin ang iyong edad, at bubuksan ko ang iyong cultivation base, sabi niya. 27 na ako, sagot niya. Tumaas ang kilay ni Sebastian sa gulat. Isang pitong bituin na demigod sa edad na 27 ay walang duda na isang henyo. Bakit hindi mo ako sundan imbes na umalis? Mungkahi niya. Isang mamamatay tao ako. Sigurado ka bang gusto mong panatilihin ang isang katulad ko? Baka magalit ako sayo, malamig na sagot ni Violet. Mas pipiliin kong mamatay kasama ang isang magandang babae. Bukod pa rito, kumpiyansa akong mapapaamo kita sa aking alindog, sabi niya nang may kumpiyansa. Tumigil ka na sa pagiging mayabang walang paraan na susundan kita. Basagin mo na lang ang selyo na ito o patayin mo na ako, sagot niya ng malamig. Hinawakan ni Sebastian ang mga balikat ni Violet at binuksan ang kanyang cultivation base. Pagkatapos maalis ang selyo, tumakbo siya palabas ng bintana. Pagkaalis niya, isang anino ang tahimik na lumitaw sa tabi ni Sebastian. Ginoo, bakit mo siya pinakawalan? Sayang naman kung papatayin siya. Hahanap ako ng paraan para mapalipat siya sa ating panig. Sundan siya at hanapin ang iba, utos ni Sebastian. Masusunod, sagot ni Chaya bago siya maglaho sa hangin. Kabanata 1037. Bilang pribadong gwardya ni Lazarus, ang lakas ni Chaya ay naging lalong hindi maunawaan kay Sebastian habang bumabalik ang kanyang pundasyon ng pagsasanay. Bagaman mabilis si Violet, ang kanyang mga kasanayan ay hindi maihahambing sa kay Chaya. Wala siyang ideya na siya ay sinusundan. Sandali lamang ang lumipas, umakyat si Violet sa isang pader at pumasok sa isang sirang bakuran. Sa loob, nakita niya ang 6 na tao na nakasuot ng mga makukulay na damit pula, kahel, dilaw, berde, asol, at indigo. Sila ay mga kapwa miyembro ng Heptakil. Violet, natapos mo ba ang misyon? Tanong ng leader na nakapula, si Rufus. Hindi. Nabigo ang misyon. Inalog niya ang kanyang ulo. Ano? Ang iba ay napahiyaw sa gulat.
Sumanghap siya, nagbigay sa atin ang kliyente ng maling impormasyon. Lumalabas na ang target ay napakalakas. Nasaktan niya ako sa isang suntok at pinigil ako. Sandali. Nahuli ka niya. Paano ka nakatakas? Tanong ni Rufus nang may pag-aalala. Nag-atubili si Violet bago sinabi, many okis ang lalaking yon. Pinakawalan niya ako kasi nagagandahan siya sa akin. May masamang kutob siya nang marinig iyon. Pinagsamantalahan ka ba ng hayop na yon? Siya ay nagalit at nahihiya. Bagaman hindi siya inabuso ni Sebastian, hinuberan siya nito. Patayin ko ang haliparot na iyon. Galit na sabi ni Rufus. Buisit. Sasama ako sayo. Si Viridis, na nakasuot ng berde, ay galit na galit din. Kung sa bagay, si Violet ay kanilang anak. Sandali. Mabilis na pinigilan sila ni Violet. Hindi ko nawala ang aking pagka-virgin. Humagulgol sina Rufus at Viridis sa ginhawa. Halos magka-atake ako sa puso. Pero, nag-atubili si Violet. Pero ano? Bilasan mo at sabihin mo na. Pang-uudyok ni Viridis. Yung halang na yon, nakita akong hubad, hinampas ni Violet ang kanyang mga ngipin. Ang halang na iyon. Pabayaran ko siya sa ginawa niya. Tumakbo si Viridis patungo sa pinto, pero huminto siya nang biglang may humawak sa kanyang lalamunan. Ang iba ay napahingal. Sino ka? Siya ay walang sinabi. Habang hinahawakan niya si Viridis sa leeg, lumipat siya sa tabi upang makapasok ang isang matangkad na lalaki. Napalunok si Violet sa gulat nang mapagtanto niyang si Sebastian ang lalaki. Tumingin siya sa kanya at ngernati. Salamat sa pagdala sa akin dito, Ms. Violet. Violet. Paano mo kami nagawang lokohin? Sigaw ng iba sa galit. Hindi iyon ang nangyari. Sinalubong niya si Sebastian ng masamang tingin at sumagot, pinalaya mo ako para masundan mo ako. Tinutukan ni Rufus ng masamang tingin si Sebastian. Pakawalan mo na siya ngayon, o pagsisisihan mo. Siya pakalmayan mo sila, utos ni Sebastian. Pinakawalan niya ang kanyang demonyong kapangyarihan. Si Viridis ay bumagsak sa lupa, buhay ngunit ganap na hindi makagalaw. Sa isang kisap mata, si Chai ay lumitaw sa harap ng isa pang mamamatay tao. Binigyan niya ng malakas na suntok na nagpadapa sa kanya. Tumama siya sa lupa ng malakas at humiga ng walang kagalaw-galaw. Ang natitirang mga mamamatay tao ay napatingin sa takot at nagmadaling gumanti ng sabay-sabay. Ang Heptakil ang pinakamakapangyarihang samahan ng mga mamamatay tao sa kaharian ng Windwalker. Binubuo ito ng 7 miyembro, bawat isa ay isang makapangyarihan. Kahit ang pinakamahina, si Violet, ay isang 7-star demigod. Ang naka-indigo, si Asher, ay umabot na sa 9-star demigod realm, habang ang asul, si Cyanus, ay nasa rurok ng demigod. Si Viridis at ang iba pa ay mga lesser deity master. Si Rufus ang pinakamalakas sa kanila. Siya ay isang 5-star lesser deity master. Kapag nagsanib puwersa sila, ang kanilang lakas ay dumami ng husto. Kabanata 1038. Nakakita si Sebastian ng lugar na mauupuan niya. Kinuha niya ang isang bote at uminom habang pinapanood ang eksena. Bagaman malakas ang mga mamamatay tao, hindi sila nakatapat kay Chaya. Sa loob ng ilang kisap mata, bumagsak sila sa lupa. Mga demonyo. Kasama mo ang mga demonyo. Sigaw ni Rufus habang lumalawak ang kanyang mga mata sa takot. Bilang isang master ng mas mababang Diyos, agad niyang matutukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng demonyong kapangyarihan at espiritual na enerhiya. Ngumiti si Sebastian ng bahagya. Isa lang itong espesyal na kasanayang nakuha niya, at wala namang demonyo dito. Hindi siya pinaniwalaan ng mga mamamatay tao, kaya iniunat niya ang kanyang kamay, at isang alon ng pasibong enerhiya ang sumalubong mula sa kanyang palad. Halos hindi ito maihiwalay mula sa demonyong kapangyarihan. Madali niyang maulitin ang mga ito dahil halos magkapareho ang passive energy at demonic power. Walang ideya sina Rufus at ang iba pa kung ano ang balak ni Sebastian. Ngunit ang demonyong kapangyarihan sa palad ni Sebastian ay hamina at napalitan ng agos ng aktibong enerhiya. Lumutang ang kanilang mga mata sa gulat. Hindi nila maunawaan kung paano kayang pagsamahin ng isang tao ang dalawang magkasalungat na enerhiya, parang hindi lang ito posible. Tumingin si Rufus kay Sebastian at tinanong, sino ka ba?
Anong gusto mo? Sinubukan mo akong patayin, pero hindi mo alam kung sino ako. Tanong ni Sebastian na may mapanlit na ngiti. Pinagpag ni Rufus ang kanyang mga ngipin. Sinabi ng aming kliyente na isa ka lang karaniwang tao. Tama ka. Ako ay isang karaniwang tao, sabi ni Sebastian. Sinasabi ko lang ang isang ordinaryong tao, nilinaw ni Rufus. Sabi ni Sebastian na may pang-aasar, tinutawag niyo ang mga sarili niyo na mga asasin. Nakakatawa yan. Walang profesionalismo kahit kaunti. Si Rufus at ang iba pa ay nagalit. Maaari mong punahin ang aming lakas, pero huwag mong subukang questionin ang aming profesionalismo. Oh, ginawa ko na. So, anong gagawin mo tungkol dito? Pang-aasar ni Sebastian. Si Rufus at ang iba pa ay nakaramdam ng panghihina at walang magawa para lumaban. Sa wakas, nasa kapangyarihan na sila ni Sebastian. Huwag kayong maglokohan. Anong klaseng mga mamamatay tao ang sumusugod sa isang target ng hindi nag-aaral? Paano nyo mapagkakatiwalaan ang inyong kliyente nang walang anumang verifikasyon? Nakakagulat na buhay pa kayo, sabi ni Sebastian. Ang mga mukha ng mga mamamatay tao ay naging pula habang naisip nila ang kanilang pagkakamali. Tumingin si Rufus kay Sebastian at tinanong, ano ang balak mong gawin sa amin? Patayin ka, syempre. Akala mo ba'y hayaan ko lang na umalis ka? Pang-aasar ni Sebastian. Pakiusap, huwag. Lumingon si Violet kay Sebastian at nagmakaawa, paalisan no na sila. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Well, lumapit ka rito at paglangkuran mo ako. Pasayahin mo ako, at baka isaalang-alang kong palayain sila. Ang malabag na ngiti ni Sebastian ay malinaw na nagpakita ng kanyang mga intensyon. Violet, huwag mong gawin yan. Mas pipiliin naming mamatay kaysa sumuko. Sigaw ni Viridis na may makatarungang paninindigan. Tama siya, dagdag ni Rufus. Mga mamamatay tao kami, at palagi kaming handa na harapin ang kamatayan. Wala kaming dahilan para makipagkompromiso. Ngunit hindi sila pinansin ni Violet at lumakad patungo kay Sebastian, kahit na nagmamakaawa ang kanyang mga magulang na huwag niya itong gawin. Nang nilapitan niya siya, tinanong niya, ano ang gusto mong ipagawa ko? Hindi mo alam kung paano maglingkod sa isang lalaki. Tanong ni Sebastian, hindi makapaniwala. Di ko pa naman nagagawa yan dati, kaya paano ko malalaman? Huminga siya ng malalim at nagmukhang bata. Paano ka napakakyot? Pinisil niya ang pisngi nito, na humaling sa kinas nito, at hindi mapigil ang alisin ang kamay. Kahit na galit si Violet, hindi siya naglakas loob na lumaban. Kabanata 1039. Tumingin si Sebastian kina Rufus at sa iba pa. Dadalhin ko na ang anak niyo sa kama. May gusto ka bang sabihin? Hayop ka. Pagbabayaran mo to. Isinumpa ni Viridis, at puno ng hindi mapigil ang galit ang kanyang mga mata. Pinapayuhan kita na mag-ingat sa mga salita mo. Kung hindi, baka ilabas ko ang aking mga sama ng loob sa anak mo, sagot ni Sebastian na may mapanoksong ngiti. Nanghihina sina Rufus at Viridis sa kanyang banta. Tumigil si Viridis sa pag-insulto sa kanya at lumipat sa pagmamakaawa. Pakawalan mo na siya. Gagawin namin ang lahat ng gusto mo. Well, pwede ko kayong pakawalan lahat, sabi ni Sebastian. Seryoso ka ba? Tanong niya nang may pag-aalala. Kalmadong tanong ni Rufus, ano ang mga kondisyon mo? Sumumpa kayo ng katapatan sa akin, sinabi ni Sebastian ang kanyang layunin. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, ang kanilang lakas ay may hangganan. Naiintindihan niya na ang pagkakaroon ng mga kakayahang kaalyado ay makakapagligtas sa kanya ng malaking pagsisikap. Dahil ang mga miyembro ng Heptakil ay matitibay, gusto niya epet. Makasama. Si Rufus at ang iba pa ay nag-isip ng malalim. Sinalo nila ang kanilang buhay na nakatago sa mga anino at pinahalagahan ang kanilang kalayaan. Paano nila posibleng sumang-ayon na magpasakop sa iba? Gayunpaman, nauunawaan nila na walang awa si Sebastian kung tatanggi sila. Sige. Susumpa kami ng katapatan sayo. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, pinili ng mga mamamatay tao na sumuko. Sebastian ay nagbigay ng senadoryas kay Chaya, na agad na nagbukas ng kanilang pundasyon ng pagsasanay. Bukod kay Violet, ang iba ay pumila at lumuhad ng sabay-sabay.
Ipinapangako namin ang aming katapatan sa iyo, sir. Linawin ko ito. Kung pipiliin ninyong maging tapat sa akin, kinakailangan ang ganap na katapatan. Kung may sino man sa inyo ang magtatangkang magtaksil sa akin, pagsisisihan ninyong hindi na lang kayo ipinanganak, sabi niya ng malamig. Huwag mag-alala, sir. Kami mga mamamatay tao ay tumutupad sa aming salita. Ngayon na nangako na kami ng aming katapatan sa iyo, hindi ka namin bibiguin. Tama ka. Nanumpa kaming paglilingkuran ka ng tapat. Kung lalabagan namin ang pangakong ito, naway makatagpo kami ng isang kakilakilabot na kapalaran. Ang mga mamamatay tao, kasama si Violet, ay kinagat ang kanilang mga daliri at pinagsama ang kanilang dugo upang makagawa ng isang binding rune. Ito ay hindi basta-basta panunumpa kundi isang kasunduan ng dugo. Ang mga Sum-Iron nito ay maaaring palayasin ang kanilang mga panloob na demonyo, na nagdala sa kanila upang maliga sa kanilang pagsasanay. Dahil sa mga panganib na kasangkot, kakaunti ang naglakas loob na mangako ng ganitong sumpa. Pagkatapos manampa, halos hindi naririnig na may sino mang bawiin ang kanilang salita. Magaling. Tumanggo si Sebastian sa kasiyahan. Magpapasalamat ka sa desisyon nyo ngayon, ito ang magiging pinakamatalinong desisyon mo. Maaari ka nang bumangon. Salamat, sir. Matapos ipahayag ang kanilang pasasalamat, tumayo na ang grupo. Lumingon si Rufus kay Sebastian at nagtanong, Mr. Wilder, dapat ba naming idispatya ang mga halang na iyon mula sa pamilya Karcher na umupo sa amin para patayin ka? Idispatya nyo lang ang mga nag-utos sa inyo. Iwanan nyo muna ang natitirang pamilya Karcher. May mga plano akong kasiyahan para sa kanila, sabi ni Sebastian ng may kahulugan. Ang pagtatanim ay maaaring maging monotonous, at mabuti ring mag-enjoy paminsan-minsan. Dahil may gustong maglaro, susunod siya. Mula ngayon, huwag ka nang tumanggap ng anumang misyon. Maging handa na paglangkuran ang aking mga pangangailangan anumang oras. Walang puwang para sa pagtatalo sa tono ni Sebastian. Masusunod, sir. Sabay-sabay na tugon ng mga mamamatay tao. Si Sebastian ang naghatid kay Chaya pauwi pagkatapos ng matagumpay na outing. Nakakuha siya ng 4 na Lesser Deity Masters mula kay Heptakil. Sa kanilang presensya, hindi na niya kailangan ng tulong ni Chaya, dahil sapat na ang kanilang lakas upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa Wonderton. Waylon ay hindi mapakali na naghintay ng balita sa Karcher Manor. Late na. Nasaan na ang update mula sa Heptakil? Tanong niya. Sumagot si Aaron, huwag mag-alala, Mr. Karcher. Tiniyak sa amin ng Heptakil na hindi makakaligtas ang batang iyon hanggang gabi. Baka nakalimutan lang nilang magpadala ng mensahe pagkatapos nilang patayin siya. Malawak ang ngiti ni Waylon. Magaling. Panuurin natin ang palabas sa Berry Manor bukas. Kabanata 1040. Kinabukasan ng umaga, naganap ang kasal ayon sa schedule. Ang pamilya Berry ay handang salubungin ang kanilang bagong manugang, at ang seremonya ay naganap sa kanilang marangyang mansyon. Habang sumisikat ang bukang liwayway, ang estate ay nabuhay sa makulay na mga dekorasyon. Ang mga makukulay na banderitas ay sumasayaw sa simoy ng umaga, pinupuno ang hangin ng kasiyahan at pananabik. Bagaman nahirapan ang pamilya Berry, napanatili pa rin nila ang prestihiyo ng pagiging isang kilalang pamilya. Sa tulong ni Damant mula sa Bejeweled Tower, dumating ang mga bisita mula sa lahat ng kilalang pamilya sa Wonderton upang batiin sila. Gayunpaman, ang mga Berry ay nasa estado ng takot. Malapit nang magsimula ang kasal, ngunit wala pa rin ang ikakasal. Si Trevor ay naguguluhan at agad na nagpadala ng isang tao upang makipag-ugnayan kay Damant. Nakabihis sa kanyang damit pangkasal, nilapitan siya ni Lila. Dad, wala nang dapat ipagpanak. Ito ay isang biyayang nakatago. Kung nawawala ang lalaki, maaari na lang nating ipatigil ang kasal. Paano magiging maayos ito? Paano naman ang kontrata? Tanong niya nang may pag-aalala. Ngumiti siya. Nagawa na namin ang bahagi namin sa kasunduan kay MS Sidorev. Kung nawawala ang ikakasal, hindi na namin iyon problema. Bukod dito, napirmahan na namin ang kontrata. 11. Ang ekspresyon ni Trevor ay naging seryoso. Ginagawang masyadong simple mo ito. Ibinigay sa atin ni MS Sidorev ang kontratang iyon dahil sa kanya.
Maaaring kanselahin nila ang kasal ng walang pag-aalinlangan kung hindi ito matutuloy. Para sa ating kapayapaan rig-isip, kailangan natin siyang hanapin ngayon. Napaluhod ang mukha ni Lila sa kanyang mga salita. Walang paraan na mahahanap namin ang ikakasal. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya nang may pag-aalala. Patay na siya, sabi niya. Ano? Napaatras si Trevor. Lila, sobra na to. Paano mo siya napatay? Kung malaman ni MS Sidorev, tapos na tayo. Hindi ako. Si Wayland ang gumawa niyan. Mabilis na paliwanag ni Lila. Bakit hindi mo sinabi agad? Ang kanyang pagkabahala ay naging inis. Nalaman niya ang bigat ng sitwasyon at tinanong, Dad, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ang magagawa natin? Sa ngayon, kailangan nating magpanggap na wala tayong alam. Baka mawala natin ang kontrata, pero sana hindi tayo saktan ni MS Sidorev. Sa mga sandaling iyon, inihayag ng MC, dumating na ang maswerteng oras. Pakiusap, salubungin ang ikakasal. Pumasok si Lila sa bulwagan at sinamahan ng mga abay, ngunit wala ang ikakasal. Asan na ang ikakasal? Ang kalituhan ay kumalat sa mga bisita na nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili. Noong mga sandaling iyon, pumasok si Wayland kasama ang kanyang mga tao. Hindi ka makakapagkasal kung walang ikakasal. Dahil wala kang mahanap, ako na lang ang papalit. Lila ay galit na galit. Wayland, ngayon ang araw ng kasal ko. Huwag kang mag-eskandalo. Sabi niya na mayabang ng ngiti, hindi ako nagdudulot ng gulo. Sa halip, tinutulungan kita. Ang kasal na walang ikakasal ay magdudulot lamang ng pang-aalipusta, kaya hayaan mong ako na lang ang pumalit sa kanya. Magpakatotoo ka. Kung walang ikakasal, pwede na lang nating ipatigil ang kasal. Huwag kang umasa. Humalaklak siya. Ngumisi siya. Lila, mag-isip ka ng mabuti. Kung matutuloy ang kasal, mawawalan ng bisa ang kontrata sa Bejeweled Tower. Ngunit kung ako ang maging ikakasal, mag-aalok ako sa iyo ng kontrata na nagkakahalaga ng 500 milyong espiritual na bato. Mr. Karcher, seryoso ka ba? Tanong ni Trevor, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Inaasahan nilang makuha ang pabor ni Damon. Dahil patay na ang ikakasal, alam ni Trevor na tanging ang pamilya Karcher na lamang ang makakapagligtas sa kanila ngayon. Siyempre. Ako ay isang tao ng aking salita, sabi ni Wayland ng may pagmamalaki. Pero paano naman si MS Sidorev? Boses ni Trevor ang kanyang pag-aalala. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Nakipag-usap na ako sa 3 pangunahing pamilya ng Bejeweled Tower. Sinusuportahan nila ako, kaya hindi mo kailangang mag-alala tatanggihan mo, masisiguro kung walang-wala na ang pamilya mo.